Pumalag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kongresistang nagalit sa di niya muling pagsipot sa Quad Committee hearing kahapon. Galit sila. Pain ko sila, sabihin mo. Matatandaang si Congressman Caraps Paduano ang isa sa mga bumira sa pag-absent ni Duterte sa hearing. Hirit niya, mukhang nanloloko at takot daw ang dating Pangulo sa Quadcom. Pero si Duterte pumalag, hindi raw siya natatakot kahit pa ipasabi na siya ng kamera. You don't scare me a bit. Do not give me the... Alam nyo, eto. Balikan po muna natin to. Yung pinagmumura sila ni PRRD, alam mo, sa aking tingin lang, ay dapat po talaga yan. No? Kasi halatang-halata naman, at alam kong nauunawaan din ninyo, na ito ay talagang panghaharas lang kay PRRD. Naimbestigahan na siya sa Senado. Ano pa ba ang kailangan nitong House? Ano pa ba ang kailangan nitong Kamara ni Martin? Putok na putok po ang butsi nitong si Paduano. Kaya hindi po natatakot sa inyo si PRRD. Tama lang na pinagmumura kayo. Bakit? Hindi na ba kayo... Ito lang ha. Wala nang inasakaso. Martin. Wala nang inasikaso yung mga aso mo kung hindi habulin ng mga Duterte. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Tulungan nyo na lang yung pinsan mo na si Marcos maipababa yung bigas sa 20 pesos. Tulungan mo na lang yung pinsan mo na yung pangako niyang flood control mangyari. Alam nyo, eto lang panawagan sa inyong mga kongresista. Okay. Darating ang panahon, bababa si Marcos. Definitely bababa yan. Okay? Kahit po yung tatay niya na sakim sa kapangyarihan, pinababa rin ng taong bayan. And definitely, pinakamatagal na ni Marcos, ni BBM ang 2028. Huwag niyong sirain yung political career ninyo. Kakasipsip dyan kay Martin. Kasi pagbaba ni Marcos, tandaan nyo yan, si Martin basura. Nakadikit lang yan kay BBM. Hindi nga magiging House Speaker yan if not for BBM. Sa tingin nyo ba? Pag upo ni VP Sara sa 2028, pinakamatagal. Tingin nyo ba may kapangyarihan pa yan yung Diyos nyong si Martin? Wala na yan. Kaya, dahan-dahan po, baka nakakalimot kayo. Ang mandato ng Duterte, specifically VP Sara, ay mas mataas sa mandato ni Marcos. Ang suporta, tandaan nyo po, ang power galing sa suporta ng taong bayan. And we cannot deny this. Ang lakas sobra ng suporta ni VP Sara sa mga Pilipino. Kayo, ang suporta nyo lang galing kay Martin. Darating ang panahon, iikot ang mundo. Pag ikot ng mundo, mahal pa rin ng taong bayan si VP Sara. Si Martin, basura na yan. Naintindihan nyo? Kaya dahan-dahan kayo kasi sip-sip. Kasi nakikita ng taong bayan yung ginagawa nyo sa Duterte. Na-train na po ang taong bayan diyan sa budol-budol. Hindi na po uubra yan. Hindi na po. Nadala na po ang taong bayan sa pambobola ni Marcos. Alam na nila yung ginagawa nyo sa mga Duterte. Ayaan po ay talagang agenda nyo lang. Hindi para sa taong bayan. Hindi nyo tinutulungan ng taong bayan. You cannot blame the people kung ang tingin nila mga swapang kayo.
Sarili nyo, kaya nga iniisip nila na even si Pulong, sinabi, bayad kayo kada upo. Nadulas nga si Pulong di ba? Bakit? Yan din ang tingin ng taong bayan sa inyo. Kasi wala naman kayong inasikaso kung hindi si PRRD. Si Sara. Asa ng credibility niyang investigasyon ninyo? Ilang lantaran, baha ang sumalanta sa Pilipinas after sabihin ni Marcos yung flood control project, and yet tahimik kayo, ni isa walang nagsalita sa inyo. Tandaan nyo ito, mga kababayan. Malakas na ang ugong. Palabas na po yung video ni Martin. Hindi natin alam kung totoo. Pero kalat na kalat yan. And, kukonect po yan sa sinabi ni BP Sara na susunod na itatapik niya ay si Martin. So kung may video at ang topic ni BP Sara ay si Martin, yun na yun. Antay kayo. Most probably, next week yan. Kaya dahan-dahan kayo, hindi araw-araw Pasko. Hindi Diyos yung sinasandalan yung si Martin. Tao yan. Bakalma lang kayo, ha? Baka nakakalimot kayo. You don't scare me a bit. Do not give me the Tulad ng sinabi sa sulat ng kanyang abogado sa Kamara, iginiit ng dating Pangulo na wala siyang tiwala sa kredibilidad ng Quadcom. Sapat na raw na humarap siya sa pagdinig noon ng Senado. Ako, I cannot blame PRRD. Sige, kayo, tanungin ko. Meron pa ba kayong tiwala dyan sa Quadcom? Kasi ba't kailangan mong habulin? Naimbestigahan na ng Senate eh. All the informations, research nyo lang. Lahat ng tanong ninyo, lahat na sinabi ni PRRD, nandoon na. Do your research. Wala sigurong nasa matinong kaisipan na Pilipino na hindi tingin harassment lang ang habol nitong Quadcom. Considering, etong si Grijaldo, binuko to si Dan Fernandez tsaka si Abante. Na kinukonvince siya. Na merong reward system. How can you expect the Filipino people maniwala pa sa credibility ng Quadcom? Lahat naman alam. Except yung mga bayaran dyan, except yung mga panatiko dyan kay Martin, na hindi totoong may kamay dyan si Martin. So, halata Ano pa ba? Ano pa ba ang gusto nyong sabihin ni PRRD? Pwede nyo namang kuhanin Pero ang mga birada ni Digong ayaw na raw patulan ng komite. In deference to him being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him. Alam mo, saglit ha. That we can Ito, may punto naman to si si Barbers, no? Dapat naman talaga medyo nirerespeto nyo yung dating presidente. Remember this. Wala pang dating presidente ang naimbestigahan. Baka akala mo, Marcos, ako naglalabas lang ng aking opinion. Baka Marcos, etong nangyari kay PRRD, magbukas ng pinto na pwede nang imbestigahan ng dating presidente. Maging tradisyon sa Pilipinas. Marcos, hindi laging Pasko. Bababa at bababa ka rin. Baka mamaya, sabihin mo, Chamba, ikaw naman ang imbestigahan ng Senado and House. Si PRRD may yagballs. May ganito. Kayang humarap mag-isa. Ayaw pa nga umuwi di ba? Ayaw pa umuwi. Si Marcos, ikaw, sa tingin mo, kakayanin mo yun kung ikaw naman ang ipatawag? Dahan-dahan, Marcos, tandaan mo, dapat natuto ko na sa tatay mo, you will not always be in power. At the end,
This is not to disrespect your father. But at the end of the day, lahat tayo manghihina, lahat tayo mamamatay. At his weakness, walang nakatulong sa tatay mo. Bumaba din kayo. Kaya hindi mo iisipin na lagi kayong Diyos dyan sa Malacanang. Babaliktid din yan. Kaya may punto to si Barbers, kailangan na mairespeto mo yung dating presidente. Kaya lang kasi medyo nakakaasar tong mga ito eh. Ano pa ba kailangan? Ito ba yung binayad ng taong bayan sa inyo na gawin ninyong trabaho? Diyan nasasayang ang taxes ng mga Pilipino? Di, tanong ko sa inyo. Tanong nyo sa mga kapwa nyo congressman dati. Nangyari na ba yung ganyan? Ever in the Philippines? May kuntsabahan. Alam mo hindi ko sinasabing kayo ay mga sindikato. Hindi po kayo sindikato, congressman kayo, alam ko. Pero yung galawan nyo, kagalawang sindikato. Pinagtutulungan nyo yung Duterte. Tapos bulag kayo doon sa balita sa Japan ng Okada. Bulag kayo sa flood control. Hindi nyo kayang imbestigahan yung confidential funds ni Marcos. Only in this administration na nanggaganyan. Ang Congress, ang Kamara, antindi. Extend to him. Bukod sa House Quad Committee, bumuo na rin ng Special Task Force ang Department of Justice para imbestigahan ang mga patayan noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ikinatuwa ito ng Quadcom. Nakahanda rin daw silang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng mga dokumentong kanilang kailangan. Ito na mo, ha? Meron silang dokumento. Okay? Na kaya nilang ibigay sa DOJ. Meron pala kayong dokumento eh. Makikipagtulungan na kayo sa DOJ. Ano pa ba ang kailangan nyo kay PRRD? Again, nagkaroon na ng Senate inquiry. Ayaw pa nga umuwi ni PRRD ron eh. May naimbestigahan na rin. Ngayon, again, hindi ko sinasabing sindikato. Pero galawang sindikato yung nangyayari. O ngayon, kakampi nyo rin ng DOJ. Tingnan nyo Department of Justice. Iimbestigahan si PRRD. Dating presidente. Magsasubmit kayo sa kanila ng documents. Di kampi-kampihan na. Isipin mo, dalawang sekretary nga, Rimulya. DILG tsaka DOJ. Sekretary. Magkapatid. Presidente. Speaker, magpinsan. Nakikita nyo yung nagiging problema? Again, hindi ko sinasabing sindikato kayo, pero yung galawang ganyan, parang galawang sindikato po. Tingnan mo, anong papel ng mga kongresista? Ano ang naaayon sa batas na dapat ginagawa ng Congress, ng kongresista? Gumawa ng batas. Wala silang power na manghusga. Wala silang judicial powers. Hayaan natin yan sa hukuman. Kaya lang sila naghihiring. Huwag po kayong makakalimot. Barbers, Paduano, Abante, sino pa ba? Dan Fernandez. Can I speak in English? Never mind. I'll speak to you, Dan Fernandez. But anyway, in aid of legislation ang trabaho nyo. Kaya kayo nag-iimbestiga para meron kayong facts. Makagawa ng batas. Yun lang. Huwag kayong makakalimot. Ngayon, concern na kayo kung dapat
habulin ng batas si PRRD o hindi. Hindi nyo po trabaho yan. Wala kayong kapangyarihang ganon. Hayaan nyo yun. Kita mo pupunta na kayo sa DOJ. Di ba? Ano na concern ninyo? Parusahan si PRRD. Oh, sige, sabihin natin for discussion purposes, kahit walang naniniwala sa inyo, kayo-kayo lang. Tinutulungan ninyo yung biktima. Hindi po kayo ang dapat tumulong sa biktima. Dalhin nyo sila sa pulis. Dalhin nyo sila sa barangay. Dalhin nyo sila sa hukuman. Dalhin nyo sila sa korte. Ang trabaho ninyo gumawa ng batas. Hindi naman kayo bobo. Kahit grade 1 naiintindihan yan. Kahit grade 1 na mahilig sa politika, na hindi bobo, naiintindihan yan. Kayo mambabatas eh. Gusto nyo tumulong sa biktima. Kuno. Kahit totoo yan, hindi nyo trabaho yan. Pasa nyo sa kanila. Hands off kayo. Ang lilinis nyo. Di ba? Ako tanong, wala ba kayong kaso? Ba't si Saldico ba walang kaso? Kung makagipit kayo ng tao, kala nyo, lilinis nyo. Hindi tayo nagmamalinis dito. Sana lang, yung naaayon sa batas tayo. Di ba? Hayaan natin sila. Gusto nyo tumulong? Dali nyo sa korte. Sa kabila nito, tila matabang pa rin naman ang pananaw ng Quadcom sa ideyang dapat din silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Personally, my opinion is that I never entertained... Sorry, hindi kita minumura. Pero this is just outburst siguro ng aking puso, no? Medyo kagaguhan talaga 'yon. Yung makikipagtulungan kayo sa ICC. Nakikipagtulungan kayo sa Department of Justice. Ulitin ko, Department of Justice. Ibig sabihin, may justice. Simple, di ba? Redundant na nga eh. Ibig sabihin, may hustisya. Kasi hindi kayo makikipagtulungan sa Department of Justice kung walang hustisya. Ibig sabihin, Boying, alam mo yan, may hustisya sa Pilipinas. Kaya ka nga sekretary ng DOJ eh. Sekretary ka ng Department of Justice. Makikipagtulungan pa sa puro nga justice na yung pangalan. Anong punto, Coach Oli? May hustisya, ibig sabihin sa Pilipinas. So anong silbi ng ICC? Pupunta ka lang sa ICC, dalawa. Dalawa po. Una, member ba yung bansa ng ICC? Pangalawa, wala bang hustisya dun sa bansa na yun? O kayo sumagot? Sige nga, kayong mga congressman ang sumagot. Boying, pakisagot. Mga Pilipino, sagutin nyo rin. Sige, Boying, congressman, Quadcom, wala bang hustisya sa Pilipinas? Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Again, di ba? Kaya nga sekretary yan si Boying ng Department of Justice eh. Justice, justice, justice. May hustisya, di ba? Walang silbi ang ICC. Pangalawa, dapat membro ng ICC. Member ba tayo ng ICC? Hello? Pakiulit. Sige, pakisagot. Member ba tayo ng ICC? Di ba kami bobo dyan, di na alam eh. Gets? Do I need to say more? So, kailangan pa ng ICC. The ICC. Alam mo yan, kakabanggit ng ICC. Nagmumukha kayong tanga. Alam nyo kung bakit? Kasi alam natin, proyekto yan ni Trillanes. Matagal na. Iisipin nyo naman kung gaano kaliit ang utak ni Trillanes. Di ba? So pag sinakyan nyo yung ICC, ibig sabihin nagpa-under ka kay Trillanes. Ganun kahina utak mo. Ganun kahina utak ninyo. So tama. Hindi nyo dapat kinukonsinti ang ICC. Pero ito masakit eh. Binalita ito ng Net25 at binalita din natin yun dito. Kung hindi nyo napanood yung panurin nyo. Kasi pag naghihiring daw
Etong Quadcom, nasa kwarto. Ito, mismo, dyan sa hearing, etong si Trillanes. So, posible sinasabi niya, wala kaming paki sa ICC. Ayaw namin yung ICC. Ah. Pero binibigyan ng bunganga itong ICC. True saan? Sa Quadcom. Naibalita po yan ng Net25. Panuorin nyo, hanapin nyo yung video kong yun. Diba? So sana, yung salita ninyo, kaya nyo panindigan. Kasi kung hindi nyo kayang panindigan yung salita ninyo, ay mahinanli na lang kayo. Diba? Puro lang kayo sat-sat. Sa madaling salita, trapo kayo. Tama, di ba? So, isa puso ninyo na ayaw nyo talaga sa ICC. No? Kasi nga, hindi nga po tayo membro dyan. Nakatakdang magpatuloy ang pagdinig ng Quad Committee sa susunod na Miyerkules, November 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Okay, eto, puntahan natin ito, ha? Tingnan nyo. Ano ba ang pinagmulan niyang gulo na yan? Bakit sila pinagmumura ni PRRD? Diba? Bakit sinabi ni PRRD, you don't scare me a bit? I-play natin yan, ha? Sige. Play natin para dun sa mga hindi nakapanood nito. May epic. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that. Yun. Kami nagmumura sila. Di ba? Galing na siya presidente, galing na siyang mayor. Kayo ba? I mean, I don't disrespect yung mga congressman. Pero reality check naman. Ilan ba ang boto ninyo? Sige nga. Ilan ba ang boto ninyo? I-compare natin kay BP Sara. Kaya sinasabi na ito naging presidente na ako, naging mayor ako, naayos ko yung lugar ko. Kayo ba naayos nyo? Sige, pakitanong dyan sa Quadcom, ano ang proyekto nila sa kanilang distrito? Hearing? Di ba may budget kayo? Di ba may pork barrel? Nagtatanong lang po. Saan napunta yung mga budget nyo? Sa hearing? Ano? Anong infrastructure nyo dyan? Anong nagawa nyo sa distrito ninyo? Yan po yung pinupunto ni PRRD. Kaya kayo namura Ano mo sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga Di ba? Yung punto natin kanina nasabi niya ng lahat. Ayaw pa nga niyang umuwi. Ano pa ba ang hindi niya nasasabi? Ibobo na lang yung maniniwala dito sa Quadcom na ito na meron pa silang gustong malaman kay PRRD. Lahat na nga, kulang na lang aminin ni PRRD siya pumatay kay Magellan. Ano pa? Ako tuloy napapaisip na may bayad kayo kada upo. Napapatanong lang ha. Wala naman akong doon. Kaya lang kasi nabanggit yan ni Pulong. Kada hearing meron. So gusto nyo kumita ulit. Nagtatanong lang. May kita ba kayo? Sa tingin ninyo may kita to mga congressman na ito? Yeah. Bakit? Actually, tinatanong mo yung mga viewers. Tinatanong ko din sila. Tatanungin ko rin yung viewers. Di ba? Kasi ang mandato nila, ang kapangyarihan galing sa Pilipino. Sila ang bumoto. Ilan ba boto na itong mga ito? Di ba? Kada hearing. Buti nga, nadula si Pulong. Gusto nyo malaman kung magkano? Ibulong natin? Hindi.
Di ko alam. Si Pulong baka alam. Diba?